Ngayon ho mga kababayan, ang Presidential Communications Office o PCO ang itinuturo na ngayong salarin kung bakit patuloy ang pagsadsad, pagdapa, paglagapak ng rating ni Pangulong Marcos Jr. At ang mga nagsasabi ho nito mga kababayan ay hindi mga kritiko. Ito po ay mismong mga kaalyado o malapit na kakampi ng Marcos Jr. administration. At talagang sa pangunguna raw po ni PCO, Secretary J. Ruiz, yan po sila Attorney Yusek Claire Castro at yung buong tropa, talagang sablay po sila sa pangasiwa para maging maayos ang komunikasyon ng ating gobyerno para maikonek po at maipamalita sa taong bayan kung ano ba talaga yung ginagawa ng Pangulo. So ito hong mga malapit na kakampi o kaalyado po ng Marcos Jr. administration ay napakinggan ho natin, na-monitor natin sa kanilang radio programs at DZRH. Ito hong tinatawag na executive session. Ito po ay kinabibilangan ni na Secretary Boying Rimulya ng Department of Justice. At ito pong si Senator J.B. Ercito at yung dating congressman at ilang mga talagang malalapit na nasa maka-administrasyon. So kanilang itinuturo mga kababayan na talagang sablay at ang lalot pinanggigilan din ho rito. Ito pong si Yusek Claire Castro na kung saan madalas po na banggitin kanyang rason fake news. Ito, panoorin po natin mga kababayan yung ilang bahagi ng kanilang talakayan diyan po sa executive session, yung kanilang radio program na kung saan ay talagang inaatake po nila at parang sinisisi ho ito pong PCO kung bakit lagapak at patuloy na bumababa ang popularidad ni Pangulong Marcos Jr. Panoorin po natin ito Ito ho. Para sa akin, itong si Secretary Jing Ruiz, no? At yung kanyang grupuhan. Dahil, alam mo, statistics do not lie. Pagka ikaw, sinabi mong perception pa yung statistics, katulad nung ginagawa ng tigasagot ninyo, na the more siyang sumasagot, lalo kayong bumabaon. Paano mo sasabihin na statistics? Sabi nga ng mga tao, ang pakiramdam namin, mas mahirap kami kesa dati. Yan ay pakiramdam. Hindi ho yan perception. Relax lang muna. Kaya dapat to overtime kayo. And if you cannot, kung hindi ho ninyo makokorek yung sitwasyon na yan, alam mo yung presidente from 42 to 25, 17 points down to 25. And if I could remember right, pag tinignan mo yung stats nung si President Erap was very unpopular, President GMA, midterms lahat yan. Ang pinakamababa ang tanda ko, si President GMA was 30. At the height of the Garci tape pagkatapos ng 2004-2000 election, yun, ang pinakamababa niya, 30. Si PBBM ho ngayon, nasa 25. Kaya ang laki ng dapat ninyong i-overtime dyan sa PCO. Diyan mo makikita yung influence sa social media. Malaking talaga. Hindi kasi pwedeng umiiyak lang yung tigapagsalita nila. Hindi, because of social media yan. Fake news yan pareho naman kayong meron Marcos loyalist, meron din fake news. Meron dito fake news din sa kabila. Tapos hawak Pero na. hindi policy na mag-fake news. Okay, so yun ho mga kababayan ang binabanggit ng mga kaalyado ni Pangulong Marcos Jr. At bagamat merong paglilinaw, ito pong si Secretary Boying Rimulya, medyo kumambyo ng konti na hindi naman po kinukonsinte at hindi raw pulisya yung fake news. Ito Hindi policy. Hindi. Ang sinasabi lang natin. Pero yung kalaban will do anything. Correct. Para pabagsakin. Especially, may lumalabas na mga balita at nakita doon sa Senate investigation, may China-funded na Tama naman operations Hindi, dito. alam mo, Tama naman lahat. you have to give, tapusin mo na yun. In other words, you have to take that into consideration Of already. course. You have to have your own narrative. Kaya nga sinasabi natin, doon sa mga alyansa group, lahat ng mga nandoon sa partido alyansa, gumalaw kayo. Lahat. Lalo na sa local. Lahat. Kasi kaya naman ninyo yon. Ang dami ninyong ginagawa Hindi sa pwedeng local. iyak kayo ng iyak. Sasabihin And ninyo, tulad- fake news yan, ganito yan, ganyan. Hawak nyo buong makinarya ng gobyerno, natatalo kayo nito. Hindi, tsaka hindi. Yung sa local, kasi kaya ninyo sa local. Sa totoo lang. Sa totoo lang, hindi alam nung mga tiga-PCO ang gagawin.
Yan ang totoo. Yan ang Okay. So yun ho mga kababayan, talagang binalatan po ng buhay ng mga kaalyado, kakampi ni Pangulong Marcos Jr. Ito hong taga-PCO, Presidential Communications Office, sa pangunguna ni Secretary J. Ruiz, sina Yusek Claire Castro at ang buong bumubuo diyan po sa PCO. So yun po ang binabanggit at talagang sablay ho. Sablay. Kasi hindi rin po magsisinungaling ang numero eh. Bakit to? Bagsak ho ang rating ni Pangulong Marcos Jr. So, mali po ang komunikasyon. At PCO, yan po ang trabaho nila eh. Di ba sabi nga, hawak ang makinarya ng buong gobyerno. Bakit natatalo? Kasi ang ginagawang madalas po na rason, siguro naman, kayo na mamonitor nyo, ito hong si Miss Fake News. O puro fake news ang binabanggit, di ba? Kapag may mga naging pahayag, si BP Sara o sino man sa kampo ng mga Duterte, sasabihin fake news yan. O puro fake news. Yung kanilang trabaho mga kababayan, dapat i-connecta ano ba ginagawa ng Pangulo. At para malaman, siyempre, di ba? Kaso, wala ho eh. Kung parang nagdidepensa lang din ho sila mga kababayan eh. At nag-aabang sila kung anong magiging banat ni BP Sara, di po ba? Ito pa, yung mga dagdag ho ng mga talakayan nila. Secretary J. Ruiz, na ikaw ang konduktor ng Ang mga orkestra. Hindi ba? Ikaw ang magsabi sa amin saan ba tayo pupunta. Di ba? Ang problema, si Secretary Ruiz, with all due respect to him, I do not think alam ang gagawin. I mean, let us call a spade a spade. Ganun lang kasimple. Pao, please. Ikaw naman ay consultant ng... Bibigyan ko lang perspective Yes. tong Secretary J. Okay, so yun ho. Mukhang nagkamali si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang pinili diyan po sa Presidential Communications Office o PCO. Kasi unang-una, yung secretary po ng PCO ay minsan lang ho natin narinig at napanood na nagpa-press con sa Malacanang. At ang unang press con mga kababayan at talagang tanging iisang beses lang, hindi pa tungkol sa Pangulo. Di po ba? Kaya inyo pong matatandaan, unang-unang salang sa press con dyan po sa Malacanang ni Secretary J. Ruiz, hindi tungkol po kay Pangulong Marcos Jr., kundi tungkol ho sa kanya. Kasi di ba may lumabas na sinasabing di umani kontrata niya sa PCSO na pinasok at naku, daang milyon, laki ho ng ng pera ho dyan at binabanggit niya na wala na raw po sa kumpanyang yon. So yun po ang kauna-unahang niyang pagharap sa media at nagpa-press con. Pagkatapos ho niyan ay yung kanyang Yusek, ito pong si Yusek Claire Castro, yun na po ang araw-araw na ating napapanood, napapakinggan sa radyo at telebisyon, nababasa natin sa mga pahayagan. So yun, at madalas po magreklamo na fake news siya, fake news, lahat po at talagang lahat po ng mga issue talaga ididikit po sa mga Duterte. So ito pa ho hindi lang po ito iisang programa. Meron pa ho, may mga sumunod pa ho na mga programa. Ito hong programa na ito ay dito ho, present na po dyan si Senator J.B. Ejercito at again din po, nandiyan pa rin ho si Justice Secretary Boying Rimulya. Panoorin po ninyo Hindi ko maintindihan. Itong isang, ayun ko, anong ba tatawag natin doon? Alalay doon sa palasyo. Pinamalita pa na tumulong daw si First Lady at saka si President BBM. Hindi na nga naghahanap ng credit yung amo nyo eh. Kayo pa gusto nyo itotrumpeta. Hindi ko alam kung gusto nyo sumipsip. Di ba? Kung gusto nyo kumuha ng brownie points. Pero ang pagtulong po, hindi ipinamamalita. Lalo na sa ganyan. Lalo na sa ganyan. Hindi ang pag-uusapan pa, nahirapan si ma'am doon sa huling bahagi ng buhay niya. Ay. Imbis na yung kanyang mga nagawa, sa sining ang pag-usapan. Matinding ginawa niya. Alam, kaklas-klas, yung opisyal ng Malacanang na nagsabi niyan. Alam mo, money can buy... Sabihin mo na lang kung sino yung ayaw mo. Oo. Hindi naman. Ito bago. Hindi, galit ka kay Claire Castro. Sige ba, tuloy mo na. Hindi, yung buong grupo. Pangalanan natin. Yung buong grupo. Mamaya isipin nila kung sino ba yun. Yung buong grupo.
Yung Jing Ruiz, Ayan. Castro, yung sino pa itong bago, yung nagsalita noong tumulong daw si Presidente. Alang ka klas eh. Hindi na dapat. Hindi na dapat yun. Yan ang isa. Money can buy many things, but you cannot buy class. You cannot buy breeding. You cannot buy breeding. Money can also buy votes. Ha? Can buy. Okay, so yun ho, inyo pong napakinggan naman ho mga kababayan kung paano nila alipustain itong mga opisyal po ng Presidential Communications Office o PCO sa pangunguna ng Secretary Ruiz, ito pong sina Yusek Claire Castro at ganyan din po yung isa pang Yusek na na di umano'y siya pong nagsabi na tumulong po si First Lady at si Pangulong Marcos Jr. dito po sa mga naging bayarin ng actress na si Nora Honor. So kanilang binabati ko so yan. Dapat di na in-broadcast so yan at hindi na inaanunsyo mga kababayan. Kasi di ba pag kayo ho, mga Pilipino, tutulong ka sa isang tao, di ba? Mag-aabuloy ka ng pera, hindi mo na ipagyayabang, nako nagbigay ako ng ganito sa kanya. Wala na ho, talagang kumari. Ako ho, ganun, pupunta ako sa patay Hanggat mari talagang yung pera na iaabuli mo, kasi alam mo naman kailangan yan, isusobre mo Nakatago, tapos yung medyo parang palihim pa ang pag-abot Kasi ayaw mong ipagmalaki, ipagyabang. Pero diyan po sa PCO, inanunsyo pa ho na tumulong sa ganito kay Nora Honor, di ba? So yun po, nagagalit ho sila. At talagang yun po ang sinasabi dahilan kung bakit patuloy na sumadsad ito pong rating ng Pangulo. So yun lang po mga kababayan at magkakasama ho sila sa isang kampo ito pong siyempre Cabinet Secretary si Justice Secretary Boying Rimulya at nandyan din po si Senator J.B. Ercito na siyempre tumutulong din sa administrasyon o kaalyado. Yun ho, mga kababayan, nakikita ho nilang dahilan ay ito hong sablay ng Presidential Communications Office o PCO at particular na binabatikos din ho nila yung si Miss Fake News si Yusek Claire Castro. Attorney Claire, makinig ka rito, panoorin mo ito para malaman mo at kasi kung sa bagay baka ito hong si Yusek Claire Castro talagang pakawala ka ba kalaban kasi tumutulong ka para lalong bumagsak ko ito hong rating ni Pangulong Marcos Jr. Okay, so yun lang po sa mga bago lang ho na nanonood dito po sa ating YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, i-like at i-share ito pong ating YouTube channel para lagi po kayo updated sa ating mga talagang mga mainit na issue na ating tinatalakay at may kinalaman po sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, lalo na po siyempre yung issue po ng politika. Maraming salamat po muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.